noon pang mga nakaraang henerasyon at maging sa aming henerasyon, ay pangunahin ng problema ng mga paaralan ng issue tungkol sa bullying. Marami na ding naging kaso ng pagpatay sa ilang mga paaralan at universidad sa ating bansa na ganito ang naging pangunahing sanhi. Makalipas ang mahabang panahon ay muling nagkaroon ng ganitong pangyayari sa ating bansa at ang nakakapanlumo ang biktima ay isa lamang high school student sa Moonwalk National High School sa Parañaque. Kasabay sa paghahanap ng hustisya ng pamilya, ang biktima na pumanaw ay walang awa pang nilalapastangan sa social media. Samahan niyo po akong talakayin ng isa sa mga mainit na usapin ngayon na pinagkakaguluhan ng mga kabataan. Patay rin ang isang dalagita matapos pagsasaksakin ng kaklase sa loob mismo ng paaralan sa Parañaque. Augat daw ng krimen, alitan dahil sa makeup. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Juvenile Justice Welfare Act of 2006 o Republic Act Number 9344. Ito ay isang batas na naglalayong lumikha ng isang sistema ng hustisya na angkop sa mga bata na nagtutumpak sa rehabilitasyon at pagbabalik sa lipunan, kaysa sa parusa para sa mga batang nagkasala sa batas. Ibig sabihin na ang anumang pamamaraan ng hustisya ay dapat na angkop sa mga bata. Naniniwala ang ating mga mambabatas na ang isang batang nagkasala ay dapat na sumailalim sa masusing rehabilitation program para ipaintindi sa kanya ang nagawa niyang pagkakamali at para hindi na ito maulit pa. Di sila sumasang-ayon na ang mga nagkasala na mga minor de edad ay dapat na parusahan ayon sa batas tulad ng mga normal na kriminal. March 26, 2025, araw ng Miyerkules, isa lamang ordinaryong araw para sa mga mag-aaral ng Moonwalk National High School sa Parañaque. Ang nasabing secondary school na ito ay nagki-cater ng mga mag-aaral ng grade 7 hanggang grade 12. Dahil sa maraming bilang ng mag-aaral at kulang sa classrooms at mga guro, ay nagkaroon sila ng paghahati. Ang grade 7, 10 at 12 ay pumapasok ng alas 6 ng umaga at nagtatapos ang kanilang klase ng alas 12:20 ng tanghali. Samantalang ang grade 8, 9 at 11 naman ay nagsisimula ang klase ng alas 12:40 ng tanghali hanggang alas 7 ng gabi. Tulad ng ibang ordinaryong araw, ay tahimik at matiwasay na natapos ang mga klase ng morning sessions. Subalit nang pumasok na ang mga mag-aaral para sa panghapong klase, ay nagkaroon ng di inaasahang pangyayari. Student matapos saksakin ng kanyang kaklase sa loob ng eskwelahan sa Moonwalk National High School sa Parañaque City kahapon. Pasado alauna na ng tanghali nang makatanggap ng tawag ang kapulisan ng Parañaque City tungkol sa isang kaso ng pagpatay sa Moonwalk National High School. Agad silang nagpunta sa lugar, wala na roon ang biktima, ngunit nadat na nila sa crime scene ang sariwa pa at nagkalat na dugo sa sahig ng hallway. Sa parehong araw din ay agad nilang inaresto ang itinurong suspect sa nasabing pamamaslang. Ang kaso ay tunay na komplikado dahil ang mga nauugnay rito ay mga bata pa at kapwa mag-aaral ng grade 8 ng nasabing paaralan. Base sa investigasyon na ginawa ng Parañaque City PNP, bago magsimula ang klase, ay lumapit ang biktima sa kanilang guro. Sinumbong umano nito sa guro na may dalang patalimang suspect na lalaki na 15 taon lamang. Dahil dito ay agad na nagtungo ang guro sa classroom para sana kumpirmahin kung totoo ba ang nakarating sa kanya. Subalit hindi pa man nakakausap ang suspect ay bigla itong tumayo at lumabas. Sakto naman na papasok na sana ng silid ang biktima na kinilalang ang 14 years old na si Rubilin Lamboho. Dito ay sinalubong ito ng suspect. Inakala ng mga nakasaksi at ng guro na sinuntok lamang nito ang biktima. Subalit nagkagulo sila nang makita ang pagdaloy ng dugo mula rito. Ayon sa guro ay huli na para awatin niya pa ang suspect. Kasabay nito ay nagpanik at nagkagulo ang mga mag-aaral. Ang tangi na lamang niyang nagawa ay agad na tinawag ang security guard na siyang umawat sa suspect. Nagawa nilang makuha mula rito ang patalim na siyang ginamit niya sa pananaksak.
Ang biktima ay agad na isinugod sa Parañaque Hospital kung saan ito ay dinaklara ng mga emergency doctors doon na dead on arrival. Tumayo at akmang papalabas po ng room. At nagkataon po yung biktima ay papasok din ng room, nagkasalubong po sila. At doon na po biglang kinuha po yung kutsilyo na sa bag niya at sinaksak na po yung biktima. Nangyari daw po kasi yung insidente po noon bago po siya pumasok ng school. Ang call time out po ng school nila 12:30. So, mga magwawan po ng pasado po, sinalubong na daw po siya ng saksak. Ang teacher na po nagsabi nun kasi po nakita niya po eh. So, akala po ng teacher, sinuntok lang po siya. 2 beses po. So, nagpanik po yung teacher. Di po nila alam yung gagawin kasi po sabi po nila medyo malakas nga daw po yung suspect po yun. So nagpanik po sila. Ngayon po nagsipagtakbuhan po. Eh yung kapatid ko bumagsak na daw po. Then may hinabol pa daw po yung suspect na 2 na classmate din po nila. Hinabol po niya kasi sasaksakin niya daw po. Sasaksakin niya din po. Kasi hindi lang po yung kapatid ko, ang puntirya niya po. Sa nangyaring krimen ay nagkaroon ng 2 sides ang pangyayari at dahilan. Base sa statement ng pamilya, umaga ng March 26, 2025 ay lumapit pa ang biktima sa kanyang ina. Sinabi nito na ayaw niyang pumasok ng araw na iyon at sa halip ay maglalaban na lamang siya. Bagay na nakakapagtaka dahil ayon sa pamilya ay masipag mag-aral at pumasok ang dalagang si Rubilin. Nabanggit din ito sa ina na may nakaalitan nitong kaklase dahil sa hindi niya ito pinahiram ng lip tint at mga pampaganda. Kaya naman nagkaroon sila ng iringan na nauwi pa nga sa sakitan. Pinawalang bahala naman nila ito at inakala na isa lamang itong normal na away ng mga kabataan. Sa kabila ng pagpapaalam na hindi papasok ay pumasok pa rin si Rubilin. Ayaw kasi nitong lumiban sa gagawin nilang practice ng araw na iyon. Lingid sa kaalaman ng pamilya ang naghihintay ritong panganib. Hindi na daw po kasi siya papasok kahapon. Then, pumasok pa rin po siya. Ang akala po talaga ng nanay ko, nasa bahay siya. Kasi sinabi niya po, hindi po siya papasok dahil po natatakot siya sa banta po sa kanya. Nagpumilit pa rin po siguro siya na pumasok dahil po may practice po sa school at kailangan po niya doon. Hindi po talaga siya papasok that time. Eh, nagkataon po na may practice. At ang masakit pa nga doon po na humihingi siya ng mga tulong, wala pong mga teacher. Siya sa tabi ko, sabi niya, Mama, binubuli po ako ng kaklasmate ko, papatayin niya ako, hinabol po ako. Mama, binatukan niya ako, naiinggit siya, may hiram sa akin ng lipstick, makeup, ginanon daw siya sa ulo. Ang ginawa ng anak ko, mahilig magdala-dala po ng tao. Samantala, sa ginawa namang investigasyon ng mga pulis at sa panayam ng ilan sa mga nakakakilala sa dalawa sa kanilang paaralan, nalaman naman nila na ang biktima at suspect umano ay matagal nang may hindi pagkakaunawaan o alitan. Ayon sa suspect, ay matagal na siyang inaapi ng dalagang si Rubilin. May mga pagkakataon umano na pinapakialaman nito ang kanyang mga gamit at nakakarinig siya ng masasakit na salita, kaya naman nagtanim siya rito ng galit at sama ng loob. Nagdala siya ng patalim sa school para sana gamiting panakot, subalit nakita ito ng biktima at isinumbong siya sa kanilang guro. Sa galit ay dito na nga niya nagawa ang kahindik-hindik na pamamaslang. Naman daw yung gamit niya, yung damit niya, at kung ano-ano pang ginagawa sa kanya. So, yun po ang tinitingnan naming anggulo ngayon, at isa po siguro sa mga reason kung bakit humantong po sa ganong pangyayari. Ang naging pahayag na ito ay mariin naman na pinasinungalingan ng pamilya ng biktima. Bagamat wala na para ipagtanggol ang kanyang sarili, ang nakakapanlumo kasama ng kanyang mga larawan ay ilang mga masasakit na salita at komento ang iniiwan ng iilan para sa biktima. Bagay na dumaragdag sa sakit na nararamdaman ng pamilya. Kung totoo man ang aligasyon na kanilang sinasabi ay kalabisan yata ang ginagawa nilang paglalapastangan sa wala ng buhay na dalaga. Sa kanilang ginagawa ay nagpapakita lamang ito na hindi sila naiiba sapagkat ito ay malinaw na sinyalis din ng pang-aapi. Panawagan ng pamilya sana ay mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Rubilin at sana ay bigyan ng katahimikan at huwag nang dagdagan pa ng publiko ang nararamdaman nilang sakit at pangungulila. Sa pag-aaral sa katawan ay nalaman na ito ay nagtamo ng 4 na malalalim na saksak sa kanyang dibdib na siyang naging dahilan ng agaran nitong kamatayan.
Ang suspect naman ay sinampahan na ng kasong homicide sa Prosecutor's Office ng Parañaque. Bagamat dahil nga minor de edad ay ibinigay ito sa pangangalaga ng DSWD at base na rin sa Juvenile Justice Welfare Act, ay sasailalim ito sa rehabilitation program bago ito muling ibalik sa lipunan. Ayon sa DepEd, ay ginawa ng paaralan ng lahat ng kanilang makakaya at nakikipagtulungan sa mga investigador dahil sa nangyari. Bagamat naniniwala ang pamilya na nagkaroon ng pagkukulang ang paaralan, pinag-aaralan naman ito ng mga investigador at isa na nga sa nakikita nilang katanungan ay kung paano nakapasok ang patalim sa loob ng paaralan, bagay na mahigpit na pinagbabawal. Pagkukulang ang danger talaga, sir. May pagkukulang. Pinabayaan nila ang anak ko. Humingi na pala ng saklolo yung anak ko. Hinabol para ng suspect ng saksak.